kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Hi Pangga! 6 na araw na lang Pangga at 2025 Music Festival Swing for the Filipino Sports Dream na! Hati dyan sa atin ng ISP at ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Kaya tara na't makisaya kasama ang mga paborito mong banda at artista kasama sina Apple Diap, Parokya ni Edgar, Bamboo at si Alan Walker nandyan ha! At yan ay magaganap sa October 25, 2025 sa Asiana City Concert Ground. Siyempre, hatid ito sa inyo ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Anong sasabihin mo, Pangga? Energy! Good morning! Again, Metro and Mega Manila. Ang pagbati ng inyong Tita Cora, ang tita mong Cora ng 106.7 Energy FM. Ang walang sawang magpasaya ng mga nalulungkot na binata. Kasi Pangga, ipinagluluto ang mga binata. Uy, ano na naman iniisip mo sa akin? Sobrang bad mo dyan. You're so evil. O ba, syempre, ang mga tita, di ba, laging nurturing yan. Maaasahan mo kapag meron kang pagkakamali, lagi ang nakaalalay sa'yo. Lagi ang may words of wisdom, di ba? Ganun ang mga tita. Tita Cora. Ang unang aswang, charing hindi. At eto na ang ating pangalawang bugso ng chismisan. Makakasama mo pa rin ako sa loob ng isa pang oras. Actually, less than an hour na lang eh. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, eto ang programang Baklita sa Woo 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 Woo! And we're still same, pero... Iba! Diba? In fairness, alam mo na kagad ang isasagot ha. Hindi ka na nagkakamali. Uy, pero ha, kanina nabanggit ko nga sa inyo na 6 na araw na lang at 2025 Music Festival Swing for the Filipino Sports Dream na. Uy, nag-attend ako ng mga sports fest na yan, music festival na yan last year. Siyempre, hatid yan ng Bingo Plus. Ang saya dyan, I encourage you Pangga na pumunta kayo. Ayan, just sa October 25 yan ha, sa Asiana City Concert Ground. Masaya dyan. Oo. Lalo na dyan ang parokya ni Edgar, di ba? In fairness. Uy, alam mo, ang bait talaga ng parokya ni Edgar. Hindi sila nawawala ng mga gigs. Di ba? Paring Chito, baka naman. Pabulalo ka naman dyan. Si Paring Apple. Hello, Paring Apple. Hay, Tita Alice, nakatutok siya ngayon. Magandang morning! Hindi lang si Paring Chito ha, ng Parokya ni Edgar, si Paring Chito Aquino din. Ayan. Good morning sa iyo, Sir Chito Aquino. Ay, nako. Alam mo, sobrang bilis ng panahon, ano?
na ano natin, na ramdaman natin na lumamig nung January, 'di ba? Dahil naman sa sunod-sunod na bagyo yun. Hindi dahil sa hanging amihan. Tapos hanggang sa, alam mo, Diyos na din na nag-aadya ng mga pangyayari sa ating bansa. In fairness, di ba? Dahil kung hindi nag-uulan at nagbabagyo, hindi natin matutuklasan na may mga katiwalian pala. Kaloka kayo. Ewan ko din ba naman. Di ba? Kasi kung hindi iaadya na, na malaman natin, di ba na ninanakawan pala yung kaban ng bayan, mananatili tayong tulala sa kawalan. Ay, speaking of kawalan, di ba, medyo kawalan na din kasi ng respeto itong ginagawa nila. Dahil ang tanong ng mga netizen, nasa kamay ba ni Catherine Bernardo ang kinabukasan ng Pilipinas? Ay, nakakaloka naman ang mga pangyayaring ito. Eto na nga mga pangga. Ipinagtanggol ng mga fans ang kapamilya star or superstar na si Catherine Bernardo. Ay, kanino nila ipinagtanggol? Kay Tanggol? Hindi. Ipinagtanggol nila si Catherine Bernardo kaugnay sa hindi niya pagsasalita tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Binubugbog ngayon ng kaliwat kanan na si Catherine Bernardo ang dalaga sa social media dahil tila wala raw itong pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa, partikular na sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Kwinestyon ng ilang mga netizen at kinontra naman ng mga netizen ang pahayag na ito na pagkwestiyon sa katapatan ni Catherine Bernardo sa ating bansa. Kasi may mga ilang mga netizen na hinahanap si Catherine Bernardo sa mga ilang pagtitipon, 'di ba, na ginagawa sa iba't ibang panig ng Metro Manila upang nang sa ganon ay maipahayag natin ang ating boses at ipagsigawan ang ating karapatan bilang mga taxpayer. Hinahanap nga sa mga pagtitipon na ito si Catherine Bernardo. Pero ang nakakaloka kasi, itong si Catherine Bernardo ay nakatanggap nga ng award. Itong award niya ay Most Influential Celebrity of the Year ng Eduk Circle Award. Ngayon, ang sabi ng mga ilang netizen, nakatanggap ka ng award na yan. Di ba dapat influencer ka din sa lahat? May point. Pero kasi mga pangga, eto artista si Catherine, product endorser. May mga pinipirmahang kontrata yan na hindi siya pwedeng magkaroon ng political side. In short, dapat apolitical ka lamang. 'Di ba? Para naman kayo hindi na grade 2. Alam naman, pilitin nyo yung tao na magsalita laban sa gobyerno o kung kanino man, 'di ba? Nasa kontrata niya yon. Siyempre, ang unyang isasalba, yung trabaho niya. Ay, pangga, you listen to me. Halika dito, ilapit mo yung tenga mo sa radyo. Kahit ano ang nangyayari, 'di ba, sa paligid mo, lalong-lalo na sa trabaho mo, huwag kang magpapaapekto. Lalo na kung hindi naman ikaw yung nasa sentro ng issue. Hindi ko sinasabi na magbulag-bulagan ka at magkipit-balikat ka. Pero huwag kang bibili ng issue na hindi mo issue. Bakit? Because at the end of the day, ikaw din ang bibili ng sarili mong bigas. 'Di ba? Dito kay Catherine Bernardo, naiintindihan ko siya na medyo hindi. Dahil kilala yung Tita Cora, yung palaban ako pagdating dyan. Very vocal ako, di ba? Lalo na sa pagpapahayag ko ng aking karapatan. Dahil una sa lahat, taxpayer ako, may karapatan ako magsalita tungkol sa ipinamumudmud kong tax sa mga magnanakaw. Di ba? Pero kasi, hindi ako to the point na mamilit ng kapwa ko upang sumigaw in behalf ng mga taong naaapi sa laylayan. Hindi ganon. Kasi bakit ko pipilitin si Catherine kung ako mismo kaya ko? 'Di ba? O, sabi dito ni Mario Palmera, lapit na po mag 2026, mag 5 tahol na po kayo. Anong tahol? You mean wow, 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 wow. Ganon? Laka. Pero alam mo, may mga ilang social media pages na pinagtatanggol si Catherine Bernardo. Hindi nila tinotolerate yung mga ganitong pangbabash kay Catherine. Dahil oo nga naman,
Diba, bakit mo pipilitin si Catherine? Mahal niya ang trabaho niya. Kung sakali mang sumuway siya sa nandoon or nakasaad doon sa kontrata niya, sino mawawala ng trabaho? Ikaw ba? Hindi ba siya? Huwag kang bida-bida-bi. Kasi hindi mo kayang suportahan ang pamilya ni Catherine kapag siya ang napahamak. Masyado kang bida-bida, nanggigigil ako sa'yo ha. Diba? Kaya sa mga basher ni Catherine Bernardo, sana wag. Diba? Wag naman. Intindihin nyo na maigi. Trabaho nila yung pinoprotektahan nila. Pero hindi po ibig sabihin na itinotolerate ni Catherine Bernardo ang korupsyon. At sa lahat naman po ng mga nagsusumigaw para sa karapatan ng mga kapwa nating Pilipino, upang marinig po tayo ng gobyerno sa ating mga hinaing, papalakpakan ko po kayo. Dahil kagaya po ng sinabi ng ating ng ating presidente, iginagalang at inirerespeto niya po ang karapatan natin na maipahayag ang ating hinaing sa nangyayari sa ating bansa, 'di ba? Ang tanong, may nakukulong na ba? Wala pa naman. Or should I say, may makukulong na ba? May balak pa kayo silang ikulong ang mga dapat ikulong? Pauwiin ang mga dapat pauwiin. Pero hindi tayo magrarally sa labas ng Forbes. Kasi matraffic. Diba? Ay, naku, nakakaloka. Sabi dito ni Maridet, di ba breach of contract ang mangyayari if ever? Yes! May demanda yun, B. Kapag nag-breach of contract si Catherine Bernardo, ang tanong, tutulungan nyo ba siya pag kinasuhan siya ng mga brands na kanyang ini-endorse? Di ba hindi naman? Kagaya natin dito sa Baklitas. O, di ba? Chika-chika kami. Tapang ng mga bakla. O, tirahin natin si ganito. I-chismax natin ng malala itong ganito. Pag kami nagchichismis, kasama namin kayo. Nakikipalakpak kayo, nakikitawa kayo pag nagdodogshowhan kami. Pag nandyan na yung nandyan na yung kaso, kami na lang din. Nasaan na kayo? Wala. Kaya nga, sabi ni Vilma Librado, maraming plastic. Marami talaga. Yung mga plastic na yan, huwag kayong magpapaaraw. Wag na kayong dadalaw sa mga sikat na pasyalan, mga bitches sa Pilipinas na sinabi ni Good News Girl kahapon. Kasi baka matunaw kayo lalo pag substandard ang pagkakagawa sa inyo. You're so plastic! Kakairita! Tinamaan si Pangga. Ay, pero yun, eto lang, gusto ko lang sabihin sa inyo, natigilan niyo si Catherine Bernardo, nananahimik yung tao. Kung nananahimik man siya at wala siyang political views, di ba? Kanya yun, B. Di ba? Anong gusto mo damay-damay? Yan ang mahirap sa atin eh. Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Gusto mo pagkaaway ko, kaaway mo din. Di ba? Gusto mo kapag kaaway mo, kaaway ko din. What about love? I mean, energy. Good morning, Julieta Reyes, Geralda Pizares. Uy, si Kuya Gerald, nandyan siya. Ay, Pizaras. Oo, yung asawa ni Ate Jan Marini, nandyan siya. Palakpakan naman natin. Ang makisig, matipuno, napakagwapo, Lodi, yes, Gerald Pizares. Ganon, mag-introduce, hindi eme-eme. Diba? Kaya sobra yung pagpalakpak ko kay Jan Marini nung kumanta siya nung MTRCB 40th of Integrity. Ginawa niyang asap bakla yung Ginawa niyang asap yung performance. Bakla, Kasi for the longest time, hindi ko narinig sa Ate Jan na kumakanta. Noon ko lang ulit siya narinig. Ayan, sabi na nakikinig kami ni Jan sa car. Try nyo pong makinig naman sa bahay nyo. Eme lang.
At saka good morning din sa lahat ng BM or board member ng MTRCB. Ulitin ko lamang. Nasabi ko na ito noong nakaraan. Ang mga board member po ng MTRCB ay 1 taon lamang po yung kanila pong mga termino. Nagpapatuloy lamang po yan at nagpapatuloy kung wala pong sasalo. Ngayon, sa mga kumakalat na balita, malisyosong balita, wag nyo pong itutuloy yung mga ganyan or hindi po tinotolerate yan ng MTRCB. Wag ganon. Masyadong malisyoso. Bad. Diba? Ulitin ko lang ha. 1 taon lamang ang termino ng mga board member ng MTRCB. Huwag naman ganyan. Kaya kayo pinasusulatan ng MTRCB. Huwag kayong salbahe ha. 40th na kami. Ay mga pangga, ang bilis ng oras. Natapos na naman natin ang first gap ng ating second hour. Right. Mamaya sa aking pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang ilang chika tungkol naman kay Papa Coco. Alam mong gwapo-gwapo ni Coco Martin. Nakita ko siya nung MTRCB 40th of Integrity Anniversary. Oh, bading. Kompleto. Inaano-ano Makaliigang kita dyan. Charing. Hindi magiging mapanakit ang mima mo. Pagkaya tuloy-tuloy pa rin natin ang pakikinig sa istasyong same pero Iba! we are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Ako'y magbabalik! Bibi! Awit!